Select, i-move niyo into its correct position. Select this building or label, drag niyo yung 3D ng wall. Okay, make sure din na accurate yung wall. Okay? Kasi kung hindi din accurate yung wall ninyo, sa 3D matching pa lang, paso na kayo. So, pagkatapos natin yan, as you can see, may mga layers tayo dito. So, normal 3D matching lang. Normal 3D matching lang yung gagawin nyo. Use letter 8, snap. Make sure nyo na accurate din yung pagkaka-label and make sure na nakasnap din yung bahay ninyo or yung label ninyo sa bahay. Kasi kung hindi rin yan nakasnap, doon din magkakaproblema ata kayo ng multi-group doesn't exist. This part right here, again, use letter H. Kasi mas lower to lower layer to. And as you can see, kapag nilabel ko lang siya ng same height, hindi nagkakapareho yung kanyang height. So select, and then adjust natin. So ganyan yung magiging itsura niyan for now. Now, all we need to do is to label the roof ridge. Okay? Click number 9. Punta tayo dito sa edge ng roof na to, or nung panel na yan, or yung roof ridge pala, sorry. Kuha tayo assisting line. So kung gusto nating assisting line na pahiga, kagaya nito, dito tayo kukuha. Kung gusto natin ng assisting line which is patayo, dito naman tayo kukuha. Horizontal and diagonal. Okay? Click natin dyan sa edge ng roof ridge and then click space. As you can see again, sa right frame, ganito yung magiging itsura niya. Hindi siya match sa roof ridge. Okay? All we need to do is to select for that and then i-match natin siya sa kanyang correct position. Kasi kung nandyan yan, sa part na yan, pag pumunta tayo ng 3D mode, yung ating roof ridge is nandito sa baba. Okay? So yung mangyayari niyan, kung i-label nyo yan, kung ipipilit ninyo i-label yan, kahit hindi yan nakamatch dito sa right frame, ganito yung magiging itsura ng roof ninyo. Pag pumunta kayo ng 3D mode, yung bahay ninyo is baliktad. Okay? Underground. May basement. So dapat yung gagawin ninyo again is to match that roof ridge into its correct position para maangat siya. Just select, wala kayong ibang pipindutin. Select nyo lang and then hahatakin nyo sa kanyang position. Now, you can label the roof panel using letter S tool. Label natin as ganyan. Part na to, label natin as ganyan. Okay. So for now, as you can see, may missing part tayo dito, which is extension. So for that, if flip view muna natin para mas maganda yung ating image na paglelebelan. Now, dahil meron na tayong height ng roof dito, roof panel, all we need to do is to snap for that. Just click number 9. Pumunta kayo sa edge kung saan siya nag-connect. Para sa akin, dito siya sa part na to nag-connect. Kuha kayo assisting line. Tapos, stretch nyo lang kasi kung tingin nyo saan siya part nag-stop. Okay? Kasi medyo blurry yung ating image. So, hindi ko makikita yung point to point. So, tansyahan muna tayo dito. Punta tayo sa part na to or dito. Then, click space. And as you can see, meron na tayong assisting line. No need na nahatakin pa natin dito sa right frame yan. Kasi, dumikit na tayo or nag-snap na tayo sa ating roof panel. And as you can see, may height na yan. Okay? May height na yung assisting line natin. Next is yung roof ridge para dyan. Or, pwede rin. Roof ridge muna tayo. Just click number 9 again and snap. Kuha assisting line, and kung saan nag-end, ganyan, parang cross. Pag pumunta tayo ng 3D mode, again, may height na rin yan. So, no need na nahatakin pa natin dito. Kasi kapag hinatak pa natin yan dito, sa right frame, ganito yung magiging mangyayari niyan. Pag hinatak natin, ganyan yung magiging itsura niya. Papasok siya or lalabas siya. So, hindi pwede yan. Okay? Kung nakasnap na kayo, that is all good na. Don't worry. Click number 9, kuha assisting line. And then, as you can see, meron siya dito. Pahiga na linya. So, all you need to do then is to make a box. Okay? You just have to make a box using the assisting line. Okay? So, ganyan. Dito tayo mag-i-end. Yung isa pinasobrahan ko. Kasi kapag nag-point to point ako, may hihirapan ako niyan. Okay, hindi ko siya ma-match kapag gumamit ako ng number 9 again dito. Sabihin natin dito ako. Tapos ito, i-connect ko ganyan. Hindi ko yan mako-connect yung dalawang point
Okay? Magkakaroon yan ng gap. So dapat walang gap yan para at least hindi tayo magka-problema para sa ating roof ridge mamaya. So yung ginagawa ko, pinapasobrahan ko para at least magko-connect na lang ako. Ganyan. Ko-connect ako dyan. And as you can see, nakasnap na yan ng maigi. Kapag pumunta kayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niyan. Parang lutang siya. Okay? And then, use letter S. I-point to point lang natin. Pag-label. And then, tapos na tayo para sa part na yan. Ganyan yung magiging itsura niya. You understand? Open lang yung ilalim, sir. Okay lang siya. Okay, wala lang problema. Tinanong ko naman niya kanina kay Sir Pauline. Di ba, eh? Okay na daw yan, eh. Eh, andito ka? Wala ata si A. So, para sa part na to, may extension din tayo dito. Same length. Same procedure din yung gagawin natin dyan. Kung anong ginawa natin kanina, ganun din. Just click number 9. Kuha assisting line. Tansyahin natin yan. Dito. Mag-snap din tayo. Gawa isang box. And then, use letter S. Ganyan lang kadali. And then, lock natin yung part na to na nasa harap. Pag pumunta kayo ng 3D mode, again, ganyan yung magiging itsura niyan. Now, yung nasa likod. Itong nasa likod. Yung nasa likod na to, check muna natin sa ibang image na mas maganda para makapag-ano tayo. Sa likod na to, ilan yung roof ridge na nakikita ninyo? Ilan sa tingin nyo to? 2. Tatlo. Okay. Sa nagsabi ng 4, sa nagsabi ng 2, mali kayo. Okay. Yung part na to or yung roof na to, yung roof panel niya is 3. Anong wala? Mas mali ka. 3 lang. Okay. Hindi po tayo nagsa-stop dito sa part na to or hindi ganito yung itsura ng ating assisting line na gagawin. Hindi connected as ganyan, hindi rin pa ganito. Kasi kung titignan nyo dito sa right frame, may linya pa yung roof ridge na yan dito. Di ba? Ano pa tayo ng ibang image? Ayan, may clear. May shadow sa part na to. It means may bali yung part na yan. Di ba? So kung may bali yung part na yan, malamang may bali din yung part na to. So yung gagawin po natin dyan is ganito. Tatansyahin natin kasi hindi na natin nakikita yung part na yan. Tatansyahin natin. Dito tayo magsisimula. Kuha tayo assisting line and then dito tayo mag-i-end. Pag ganyan. Tapos yung i-label natin na roof ridge is pag ganito. Tapos, connect din tayo doon. And connect din tayo dito. So, ganyan yung magiging itsura ng roof ridge natin. As you can see, na-capture ko yung part na yan na may shadow. Pag pumunta kayo ng 3D mode, ganito yung magiging itsura niya. You understand? Am I clear? Yes, sir. Okay. Yung part na to, which is feeling natin parang flat, hindi po yan flat. Kasi kapag maghanap tayo sa ibang image, ayan. Kung nakikita nyo dito, as you can see, paslant yung part na yan. So we have to capture that. Hindi na tayo kailangan gumawa pa ng isang assisting line. Kasi yung gagamitin nating assisting line is ito. Ito yung pinaka-base ng ating main part ng bahay. Kasi as you can see, dyan din naman nakakonect yan, di ba? So para ma-lessen yung ating trabaho, gagawin natin is to click letter S. Click tayo dyan. Tansyahin natin tong part na to. Tingin ko dyan. And then, click space. Kapag pumunta kayo ng 3D mode, ganyan yung magiging itsura niyan. And as you can see, na-capture natin yung roof ridge na yan. Now, click letter 0. Number 0 para letter 0. Click number 0 para mabalik tayo sa normal view. And then, ilock natin yung missing part na to. Or pumunta kayo sa 3D mode, pwede nyo rin i-label yung part na hindi nyo nakikita kagaya niya. Eh, dapat ganyan yung mag-itsura niya. Again, click letter X or click yung X na to para i-delete yung assisting line. Select them all and then click number 4 to group. Any questions? Concerns? Violent reactions? Isa pa, sir. Wala na. Niloloko nyo na ako. Kayo na mag-practice mismo sa mga mapa ninyo.
Yes po, may attendance po tayo. Maglalagay ako ng attendance. Any questions for now? Galing sir eh. Anong galing? Gagawin nyo rin yan sa side ninyo. Sir, ilang oras dapat sa isang map? Okay. One panel is equivalent to 60 seconds. So kayo na lang mag-compute. Excuse. One panel is 60 seconds, that would be 1 minute. Ilang 1 minute meron sa 1 hour?